So, hello guys, what's up? It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ngayon nga po mga minamahal, meron tayong nalaman. And this is very quite alarming. Talagang nakaka-alarma po ito. Dahil yung grupo ni Dado, itong retired military official na to, I know nakilala nyo to mga minamahal, no? I know nakilala nyo to. Alam nyo din na nagbantayan na sinabi niya na kapag ginalaw daw ng administrasyon itong si Sara Duterte, sila daw mismo ang kikitil sa buhay ng presidente. 'Di ba? So doon pa lang sedisyon 'yon. Rebellion. Pero yung video na to, mga minamahal, deleted na yan yung kanyang vlog. I don't know kung natakot or something, basta nakadelete na. Pero meron pong nakarecord. Oo. At isinend sa akin na itong si Dado, binanggit ang pangalan ng kanilang grupo. Totoo po yun. Binanggit ni Dado yung pangalan ng kanilang grupo na nag-aabang lang po. Nag-aabang ng pagkakamali or baka signal ng mga amuhan nila. Gets nyo ako? Yung grupo nila nag-aabang at nakabantay sa ating administrasyon, tapos siguro inaantay lang nila ang go signal saka sila lulusob. Biruin mo, binanggit mo ang grupo mo, Dado. Dapat tanggalan to mga minamahal ng benefits, ng monthly benefits, ng pension. 'Di ba? Hindi tama to as a former military official ng bansang Pilipinas. Ganito yung gagawin mo. Nagsasagawa kayo ng kodita. Hindi to tama. Kaya kailangan natin mga minamahal i-call out ito. Kailangan nating iparating sa nakakataas itong grupo nila Dado na nagbabanta sa ating presidente. Hindi to tama, kaya Browner, General Torres, CIDG, kumilos kayo. Tama yung sinabi ni Trillanes na merong ouster plot na ginagawa sa administrasyon at binanggit niya din ni Dado, mga minamahal, sa ipapanood kong video, binanggit din ni Dado na dapat matagal na sana ito. Hindi nga lang ata natuloy dahil natimbrehan sila. In my own perception, siguro kaya ganon. Hindi natuloy yung kanilang distab effort. Anyway, this is very quite alarming mga minamahal. You should know this. Ipi-play ko sa inyo ha. Play ko sa inyo. Tingnan nyo. Tingnan ninyo, hindi nyo kami matatakot. Kami mismo sa FGF, hindi nyo kami matatakot. Mga gago kayo. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Naghihintay lang yung grupo ko eh. Naghihintay lang. Tangina ninyo. Ang gago kayo. Wag na wag nyong sasaktan yan. Wag na wag nyong sasaktan yan. Kasi papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Papatayin namin kayong lahat. Uubusin namin kayo. Yan ang threat sa presidente. Putangin na nyo lahat. Subukan nyo kami ngayon. Gago kayo. Tanginan ninyo. The only reason kaya kayo nandyan is because yung taong bayan tanga, hindi kumikilos. Hindi the people of the Philippines cannot get their acts together. The people of the Philippines do not know their power. All power emanates from the Filipino people. All power. This is very quite alarming. Lalo na yung sinabi niya na nag-aantay lamang daw po yung grupo nila. Ngayon, ang tanong, ano yung inaantay ng grupo nila? Pagkakamali ng gobyerno or signal ng mga taong nag-uuto sa kanila na gumawa ng destabilization? Dapat imbestigahan ito. Kasi galing ito mismo sa bunganga ng isang former military official. Dapat makaharap nito si Carbonell. Silang dalawa ang magtuos. Pero mga minamahal, seryoso ako ha. Seryoso ako dito. Kailangan nating ipalaganap itong balitang to, lalo pat deleted na yung video. Na-delete niya na. Buti na nga lang po, meron pong nakarecord at isinend sa akin.
Grabe! Mayroong grupo, ang pangalan ng grupo nila, FGF, na nag-aantay lamang daw po. So, hindi natin alam kung ano yung inaantay nila. Pagkakamali ba ng gobyerno or signal? Galing sa mga taong nag-uutos sa kanila. Dapat ito habang maaga patanggalan ng benepisyo at mag-loyalty check sa ating mga kasundaluhan. Sa AFP, sa military forces natin, dapat merong loyalty check. Hindi natin alam kung sino yung kalaban ngayon. Tapos pagsasabihan mo pa na tanga ang taong bayan dahil hindi kumikilos, paano kikilos? Hindi naman kasupo-suporta yung ginagawa nila Sara. Hindi tama yung mag-threat sa ating presidente tapos ngayon pinapalabas ninyo na, sige, subukan nyo lang galawin niya si Sara, kami ang papatay sa inyo. Si Sara nga ang nangunguna. Si Sara nga ang nag-hire ng gunman. Tapos ipapalabas ninyo, sige, subukan yung galawin si Sara. Mananagot kayo sa amin, kami ang papatay sa inyo. Si Sara nga yung nag-threat. Ano ba? Tapos tama ba to na nagmumura ka? Nagmumura mga minamahal, tama ba yun? Tinatawag mong tanga ang taong bayan? Grabe! Nang binasa mo mga minamahal yung comment ng mga subscriber natin kasi kinontent ko to kagabi, yung about lang sa pagbabanta. Hindi kasi na-send sa akin yung video na meron pala silang grupo. So kaya ngayon in-update ko kayo. Alam nyo kung ano yung sabi ng mga nag-comment dito? Dapat hanapin yan at dakpin. Kumilos na ang gobyerno. Pero para sa akin mga minamahal, hindi din naman dapat natin ilahat yung AFP na ganito yung pag-uugali pares kay Dado. Maybe may grupo lang talaga sila. Kaya dapat yung grupo nila, yun yung dapat hanapin ng ating gobyerno at tuligsain, ikulong. Kasi nagbabalak ng kudeta sa ating presidente. Sedisyon to. Rebellion. Diba? At makinig ka, Dado, hindi lahat ng Pilipino kagaya mo mag-isip, punyeta ka. Hindi lahat ng Pilipino ang utak kumunoy. Galit kayo sa mga kumunoy? Tapos ngayon, kayo na itong nag-aastang kumunoy? Gago. Diba? Kaya, para maipalaganap natin ang maliit na boses, mga minamahal, kailangan i-share nyo ito. Diba? At makarating sa NBI, sa AFP, para imbestigahan at malaman yung grupo. Baka kasi, mga minamahal, yung grupo ni Dado, ito ata yung gunman ni Sara Duterte. Maybe ganon. Diba kasi siya na mismo yung nagsabi, sige, subukan yung galawin yan. If we will connect the dots, meron talagang pagkakakonek-connect yan. Diba? Si Sara, sinabi niya na, sige, pag ako namatay, hindi ako titigil na mapatay si Lisa, si Marcos. Tapos sinabi naman ni Dado na, sige, subukan yung galawin si Inday. Kami ang papatay sa inyo. Tama ba yun? So, if we will connect the dots, mga minamahal, there is a possible chances na baka yung grupo ni Dado ang gunmen ni Sara Duterte. Na baka lang naman. Kasi si Dado nagbanta, former AFP yan. Hindi, former military official. Tapang ni Dado? Sobrang tapang, ha? Pag ikaw, tinuligsa ng gobyerno, iiyak ka kagaya ng nangyari kay Macanyas. Diba? Iba talaga yung mga supporters ni Digong, no? Mga palamura. Kagaya din sa kanya. Tigas nyo, ha? Baka yung mangyari din sa'yo, Dado, pag ikaw pinaimbestigan, pinatawag ng NBI, hindi ka haharap. Kagaya ng ginawa ni Sara Duterte. Diba? Ang tapang lang magsalita, pero nung pinatawag doon sa NBI, hindi pumunta, tapos naghingi pa ng advance question. Pero mga minamahal, this is very quite alarming. The way na sinabi niya na uubusin namin kayong lahat. Nakakaalarma. Uubusin namin kayong lahat. Dapat i-hold yung tension ng matandang to. I think the government should work for this. Take this matter.
Nakakabahala to. Yung only way lang dito mga minamahal para hindi na to pamarisan, patanggalan ng pensyon or i-hold. I-hold hanggat hindi niya napapatunayan or i-justify yung kanyang mga sinabi. Hindi naman pwedeng gamitin dito na hindi, dahil outburst lang ako, kaya ako nasabi yan, hindi pwede yung ganong rason. Kung natatakot tayo sa sinabi ni Sara Duterte, mas matakot tayo sa sinabi ng mga former military official na nagbabalak ng kasuklam-suklam na gawain sa ating administrasyon. Mabigat to. Mabigat to yung may grupo sila. Uubusin namin kayo, papatay namin kayo. Mabigat to. Mabigat na banta to. Di porket mabait yung ating presidente, ginaganyan ninyo. Kaya ipag-pray natin mga minamahal ang ating bayan. Laban sa mga ganitong tao. Laban sa mga mindset na ganyan. Imbis na tulungan ng administrasyon sa pagpapaunlad ng ating bayan, nanghihila pa sila pababa. May nagawa ba yung mini people power ninyo? Ha? Sa EDSA Shrine? Kaya niya pinapagalitan yung taong bayan na ang tanga kasi hindi kumikilos kasi walang sumasama sa kanila. Na in the first place, bakit sasama sa inyo? Ano naman yung ipaglalaban ng mamamayang Pilipino kung sasama sila sa inyo? Eh yung amo na sinusuportahan ninyo ay mamamatay tao. May nakarating na balita sa akin ngayon pa lang. Hindi daw pala retired itong si Dado. Nag-early resign kasi hindi daw tumagal sa serbisyo. I deserve. Kaya nga mukhang pinapatunayan, mga minamahal, ni Dado na baka totoo yung mga accusation sa kanya. Na ito daw ay may kasong concubinage. Dahil lumalafang ng kipay ng mga bata, nakasuhan daw to. Tapos nahuli din daw po ng kanyang asawa. I don't know kung totoo yung chismis na yon. Pero yung punto dito, yung narinig natin, mga minamahal, galing po yan sa isang retired na military official. Hindi. Sabi nag-resign daw kasi hindi daw tumagal sa serbisyo. Pero kung ano pa man yung ano dyan, yung kung ano pa man, retired man yan or hindi, yung punto dito dapat i-call out natin. So paano natin mako-call out mga minamahal? Paano lalaki yung boses natin? Sa pamamagitan ng pag-share. Hindi sapat ang 100,000 views kung hindi nyo i-share sa TikTok. Hindi nyo i-share sa Facebook, sa Twitter. Kailangan i-share ninyo. Bumoses tayo. Yun po yun. Alright? So yun po mga minamahal. Ako po ay magpapaalam na. It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.